Mga kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, dapat na lalong lumago ang ating pananampalataya. Malapit na pong matapos ang taong 2025 at papasok ang panibagong taon. Karaniwan na po sa tao kapagka sumasapit ang ganitong mga panahon ay nagbabalik tanaw sa mga nagdaan at tinatanaw ang hinaharap. Nag-iisip, naghahanda ng New Year's resolution, ng magiging pagbabago para sa pag-unlad, para sa ikabubuti. Subalit, para sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang ganitong mga panahon ay nagpapagunita sa atin ng ating dating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eranio G. Manalo, na ang petsa ng kapanganakan ay natapat ng Enero 2. Naaalala po natin ang paraan ng kanyang pamumuhay at higit sa lahat, ang paraan ng pamamahala niya sa iglesia. Tungkulin po natin, bawat kaanib sa iglesia, na alalahanin ang dating namahala sa atin. Nakasulat po yan sa Hebreo sa 13:7 na nagsasaad, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Kaya naman, habang gumagawa tayo ng ating New Year's resolution, ang pangunahing nasa isipan natin ay ang alalahanin at tularan, ang uri ng pananampalataya ng mga dating namuno sa atin. At ang pananampalatayang yun ay dapat na lumago, lumakas, habang lumilipas ang mga panahon. Ngunit nakalulungkot sa paglipas ng maraming taon mula nang pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo, maraming mga kaanib sa iglesia ang nasira ang pananampalataya dahil sa kasalukuyang mga nangyayari sa iglesia sa ilalim ng kasalukuyang mga tagapanguna. Salamat na lang po sa Panginoon Diyos sapagkat tayo na nagkakatipon ngayon ay hindi pumayag na mapinsala ng kasalukuyang mga suliranin sa iglesia ang ating pananampalataya. Bakit marapat lang na maingatan at maitaguyod natin ang ating pananampalataya sa paglipas ng mga panahon? Ano po ba ang inaasahan ng Diyos na pagsikapang makamit ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo sa paglipas ng mga taon o ng mga panahon? Dinggin nyo, nakasulat sa ikalawang Tesalonica sa 1, talatang 3. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Ano pong inaasahan ng Diyos? Na pagsikapang makamit ng bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo sa paglipas ng mga taon o ng mga panahon. Ang ating pananampalataya ay dapat lumalagong lubha. Sa ibang salin ng Biblia, lumalaking lubha. At yung pag-ibig natin sa isa't isa dapat ay sumasagana o nadaragdagan. Gayon po ang nasumpungan ni Apostol Pablo sa mga kaanib sa Tesalonica, na lagi nilang ipinagpapasalamat sa Diyos noon. Kaya kung buhay ang ating mga naunang namahala sa iglesia, matutuwa sila, magagalak sila. Patuloy silang magpapasalamat sa Diyos dahil sa katatagan ng pananampalataya ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nga lang, gaya ng nasabi namin sa inyo, nung mamatay, nung pumanaw,
ang kapatid na Geranio G. Manalo at Humalili, ang kasalukuyang mga tagapanguna, marami ang nasira ang pananampalataya. Andiyan nanlamig, yung iba ay tuluyan ang nawala ang pananampalataya sa Diyos. Nawala ang pag-ibig sa iglesia, maging yung pag-ibig sa isa't isa. Ang inaasahan ng Diyos sa paglipas ng mga panahon, lumago ang ating pananampalataya. Anong uring pananampalataya? Ang dapat nating taglaying lahat at dapat ay lumalagong lubha sa paglipas ng panahon. Basahin natin ang nakasulat sa ikalawang Timoteo sa 1 talatang 5. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Tumigil na muna tayo doon. Ano po ang uri ng pananampalataya? Ang dapat nating taglaying lahat at dapat lumalagong lubha sa paglipas ng panahon. Yung tapat na pananampalataya. Sa ibang salin ng Biblia, pananampalatayang hindi pakunwari. Yung tunay na pananampalataya. Yun ang taglay natin na mga nagkakatipon ngayon. Kaya anuman ang naging suliranin sa iglesia, sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala, namamalagi tayo doon sa tapat, sa tunay, doon sa hindi pakunwaring pananampalataya. Bakit po kailangan nating lahat nataglayin ang tapat, ang hindi pakunwari, ang tunay na pananampalataya, at bakit dapat lalo itong lumago sa paglipas ng mga panahon? Dinggin ninyo nakasulat dito po sa Lucas sa 22, mga talatang 31 hanggang 32. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Bakit po kailangan nating lahat na taglayin ang tapat o tunay na pananampalataya at bakit dapat itong lalong lumago, lalong lumaki sa paglipas ng mga panahon sapagkat dumarating si Satanas upang ligligin ang ating pananampalataya tulad ng sinubukan niyang gawin kay Apostol Pedro. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Simon Pedro, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya na gaya ng trigo. At dumating ang panahon, talagang niliglig ni Satanas si Simon Pedro. Hindi po ba ikinaila ni Simon Pedro ang ating Panginoong Kristo nung siya ay nililitis na? Kaya nga ang sabi sa kanya ng Panginoong Kristo pagkatapos ng pagtilaok ng manok, 3 ulit, ay ikakaila niya siya. At na-realize ni Apostol Pedro, ganun nga ang kanyang ginawa. Pero sabi ng ating Panginoong Kristo sa kanya, gayunman, hiniling ko o ipinamani ko sa Diyos na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Upang kung makapagbalik ka ng muli, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Tandaan natin si Apostol Pedro ay isa sa mga alagad ng Panginoong Kristo na namahala, nangasiwa sa iglesia nung ang Panginoong Kristo ay umakyat na sa langit. At yun naman ang nangyari. Nung sina Apostol Pedro na kasama ng ibang mga apostol ang namamahala sa iglesia, pinagtibay nila ang pananampalataya ng mga kapatid. Kayang inaasahan ng Diyos hindi lang sa mga tagapanguna,
kundi sa lahat ng mga kaanib sa iglesia, maging matibay, maging malalakas, malago ang pananampalataya. Ano ba ang pangunahing paraan ni Satanas sa pagsira sa pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos, maging sa ating panahon? Dinggin ninyo, nakasulat dito sa Santiago sa 1:6-8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ano po ang pangunahing paraan ni Satanas sa pagsira sa pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos? Maging sa ating panahon, pinapasok po ni Satanas ang pag-aalinlangan sa isipan ng mga lingkod ng Diyos. Tulad ng alam nating lahat, ang tunay na pananampalataya nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng mga tunay na mga aral na itinuro ng kanyang sugo. Samantalang ang pag-aalinlangan ay nagmumula kay Satanas. Sinabi ni Apostol Santiago, siya na nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Ano sama pagka ang tao ay nag-aalinlangan? Ang sabi, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ang dyablo nagsisikap para tayo ay dayain, pinsalain ang ating pananampalataya. Pero narito pa tayo ngayon. Napakaraming mga suliranin ng buhay, pagsubok. Nariyan pa ang mabigat na pagsubok sa iglesia, pero matatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo dapat pumayag na matangay tayo ng panunukso, ng pandaraya ni Satanas at ng kanyang mga kinakasangkapan. Sino po ba ang mga unang biktima ni Satanas sa paghahasik ng pag-aalinlangan upang sirain ang kanilang pananampalataya at kaugnayan sa Diyos? Dinggin ninyo, nakasulat dito sa Genesis 3:1-6. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga na nasa gitna nito. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong yun. Kapag ginawa namin yon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin, at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Ang unang mga biktima ni Satanas para papag-alinlanganin ang mga lingkod ng Diyos ay si Adan at Eva. Paano ginawa yon ni Satanas? Tinanong niya si Eva, totoo bang
Pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng mga bunga ng punong kahoy sa halamanan? Ano sagot ni Eva? Makakakain kami ng lahat, maliban doon sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, na pagka kami ay kumain, mamamatay kami. Ano ang pandaraya ni Satanas? Pinaisip niya sa mag-asawa na walang masamang mangyayari sa kanila kung susuwayin nila ang mahigpit na tagubilin ng Diyos. Sa halip ay mapapabuti sila. Malalaman nila ang mabuti't masama, magiging marunong sila, magiging parang Diyos sila. Mas pinakinggan ng mag-asawa ang pandaraya ng dyablo. Kaya sinuway nila ang utos ng Diyos. Kaya ano ang ibinunga sa kanila? Naranasan nila ang nakamamatay na bunga ng pag-aalinlangan o pagkawala ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Isipin ninyo, ang Diyos ang lumalang sa kanila. Ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng pangangailangan nila. Sa Diyos galing yung mga kautusan na dapat ay sinusunod nila. Pero eto ang dyablo. Yun ang mas pinakinggan nila. Kaya anong nangyari sa kanila? Itinaboy sila mula doon sa halamanan at sila ay nakaranas ng sumpa ng ating Panginoong Diyos. Mula noon, ang tao tinakdaan ng Diyos ng kamatayan. Sa panig natin, ano mangyayari kung madaig tayo ng pag-aalinlangan? Sabihin pang sinampalatayaan na natin ang Diyos, ang kanyang mga salita. Kaya nga, umanib tayo sa iglesia. Pero paano kung dumating ang pag-aalinlangan sa atin? Anong tiyak na mangyayari? Dito sa Mateo sa 14, mga talatang 28 hanggang 31, ganito ang ating mababasa. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Ito ay tagpo ng ang Panginoong Hesukristo ay pumaroon sa mga apostol samantalang sila ay naglalayag. Biglang lumitaw ang Panginoong Hesukristo, napakita sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Dahil doon, inakala nilang multo ang Panginoong Hesukristo. Gayunman, dahil sa gusto ni Apostol Pedro na matiyak na ang Panginoong Hesukristo ang nakikita nila, hiniling niya na payagan siyang makalapit sa kanya, na siya man ay makalakad sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Panginoong Hesukristo, lumunsad ka. Kaya naglakad siya. Nang makita ni Apostol Pedro na malakas ang hangin, natakot siya. At nagsimulang lumubog. Anong sinabi ng Panginoong Hesukristo na tunay na dahilan kung bakit natakot siya? Kaya nabigo siyang makarating sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Kaya yung paninindigan nating makasunod sa ating Panginoong Hesukristo, hindi mangyayari yun kung dumating sa atin ang pag-aalinlangan. Tandaan po natin, ang dyablo ay gaya ng leyong umuungal, gumagala, na humahanap ng masisila niya. Nakasulat yan sa unang Pedro 5:8. Laging nakaabang ang dyablo upang pinsalain tayo,
upang sirain ang ating pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po dapat masumpungan ng sinuman na complacent. Hindi nakahanda, panatag na panatag. Ang iniisip ng iba na hindi tatangkain ni Satanas na biktimahin sila dahil may tungkulin sila. Masisigla silang kaanib sa iglesia. Mga ministro pa nga, mga tagapanguna pa nga, mga kapatid. Bakit hindi tayo dapat maging complacent o panatag na hindi tayo bibiktimahin ni Satanas dahil matibay ang pananampalataya natin sa mga salita ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Mateo sa 4, mga talatang 2 hanggang 6. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito'y maging mga tinapay. Datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagay, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Bakit hindi tayo dapat maging complacent o panatag na hindi tayo bibiktimahin ni Satanas dahil matibay ang pananampalataya natin? Sapagkat ang ating Panginoong Kristo, pagkatapos niyang mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, tinukso ng diablo. Ano ba ang panunuksong ginawa ng diablo sa Panginoong Kristo? Palibhasa ay gutom, ang Panginoong Kristo inalok ng pagkain. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ito ang bato, gawin mong tinapay. Pero nakinig ba? Napatukso ba? Napatangay ba ang Panginoong Kristo sa pandarayan ng diablo sa kanya? Hindi. Ang sabi ng Panginoong Kristo, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At binanggit niya, nakasulat yun. Nasusulat. Sa makatuwid, sa panahon ng panunukso ng diablo, ang Panginoong Kristo nang hawak sa mga salita ng Diyos na nakasulat. Hindi nagtagumpay ang diablo doon sa panunuksong yun. Kaya ano pa ginawa niya? Dinala niya ang Panginoong Kristo sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Bumaling ang diablo sa nasusulat. Pero ginamit niya ng pamali. Hindi naman sinabi doon na sadyaing magpatihulog. Kung matisod, magsusugo ang Diyos ng mga anghel para alalayan siya. Tama yung kinote ng diablo. Pero yung sabihin niyang magpatihulog ka, sapagkat ililigtas ka naman ng mga anghel ng Diyos, yun ang mali. Kaya, hindi nagbabago ang diablo sa paraan niya ng pandaraya para pumasok ang pag-aalinlangan sa isip ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Mula pa lang kay Adan at Eva, pinasok na ng diablo ng pag-aalinlangan ng isipan ng mga lingkod ng Diyos. At hanggang ngayon, ginagawa yun ng diablo. Kung ang Panginoong Kristo ay ilang ulit dinaya ng diablo pero hindi siya nagtagumpay, tayo pa kaya ang hindi subukang dayain ng diablo? Nakalulungkot, nagtagumpay si Satanas sa pagsira ng pananampalataya ng maraming kaanib ngayon sa iglesia sa ilalim ng kasalukuyang mga tagapanguna. Binibigyan din namin yun.
Sapagkat sa panahon ng mga naunang namahala, marami ding panunukso ang diablo. Marami ring pagsubok na dumating sa mga kaanib sa iglesia, pero dahil nagagabayang mabuti ng matuwid na mga tagapanguna, matatag na naninindigan ang mga kapatid. Pero sa panahong ito, may mga kapatid na nanlamig na sa pananampalataya. Nasira na ang kanilang pananampalataya. Sa nangyari sa iglesia, ang iba nag-isip na natalikod na ang iglesia. Kaya ano ginawa ng iba? Nagtatag na ng sariling iglesia. Anong ginawa ng iba? Nagturo na ng mga aral na iba sa itinuro ng Sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Salamat sa Diyos. Hindi tayo natangay ng iba na bumaling sa mga maling aral. Hindi itinulot ng Diyos na manlamig ang ating pananampalataya. Bakit gaano makasama? Pagka mas nasira ang ating pananampalataya. Pag pumayag tayo na dahil sa maraming bagay sa mundong ito na kinakasangkapan ng diablo ay masira o mawasak ang ating pananampalataya. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa unang Timoteo sa 1:19 hanggang 20, ganito ang ating mababasa. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Napakasama. Pagka nasira ang ating pananampalataya. Katulad ni Himeneo at Alejandro na mga kaanib sa unang iglesia, ibinigay sila kay Satanas nung nabagbag ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin nun, nasira. Nahiwalay sila sa tunay na pananampalataya. Kapag kay Satanas na tayo, maliligtas ba tayo? Kaya sino man sa iglesia, tagapanguna man, ministro man, may tungkulin o karaniwang kaanib, maaari ding magdusa ng gayon ding kasawian kung hindi magiging matibay sa pangahawak sa tunay na pananampalataya. Sa kabilang dako, sinong halimbawa ng lingkod ng Diyos na dapat nating tularan dahil sa nagtaglay ng matibay na pananampalataya? Balikan natin yung binasa natin sa 2 Timoteo sa 1:2. Ganito ang ating mababasa. Babasahin din natin yung talatang 5. Kay Timoteo, na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Sinong halimbawa na dapat nating tularan, na nagtaglay ng matibay, tapat, tunay na pananampalataya? Si Timoteo. Sino ba si Timoteo? Isang batang ministro, isang batang ebanghelista na nakatuwang ni Apostol Pablo noon. Nag-alay si Apostol Pablo ng papuri sa Diyos habang inaalala niya ang tapat na pananampalataya ni Timoteo. Kaya, tularan natin ang matibay at tapat na pananampalataya ni Timoteo. Ano ba ang isa sa mga nag-ambag upang maging matibay at tapat ang pananampalataya ni Timoteo? Babalikan ko yang talatang 5, itutuloy ko ang pagbasa. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang yun. Kaya pala matibay, tapat, matatag
ang pananampalataya ni Timoteo sapagkat iyon ang kinamulatan niya sa kanyang ina na si Eunice at sa kanyang lola Loida. Kaya nananawagan po kami sa lahat ng mga magulang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dapat nating pangunahan ang ating mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mabuting halimbawa. Pangunahin yung pagsunod, panghahawak sa mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa Iglesia. May kasabihan sa Ingles, like father, like son. Or an apple doesn't fall far from the tree. Pagka nagpakita tayo ng mabuting halimbawa sa mga anak natin, lalo na sa paglilingkod sa Diyos at sa matuwid na pamumuhay, yun ang gagayahin nila. Yun ang susundan nila. Ang katunayan, marami tayong nakitang mga kabataan sa Iglesia ni Cristo na naging mga ministro. Ministro kasi ang magulang. Naging diakono, naging diakonesa. Nagdiakono kasi, nagdiakonesa yung magulang. Naging mang-aawi. May tungkulin sa pananalapi, sa kalihiman, sa pagsamba ng kabataan at iba pa. Nakita nila ang kanilang mga magulang, ang unang humawak at nagpahalaga sa mga tungkulin sa iglesia. Na yun ang itinaguyod nila hanggang sa kanilang kamatayan. Kaya, mga magulang na nakikinig ngayon sa nangyari sa iglesia, na mabigat na pagsubok, na ang pangunahing dahilan ay ang kasalukuyang pamamahala, lalo tayong magpakatatag. Kung ano yung tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala, huwag nating bibitiwan yun. Ano ba ang higit sa lahat na nagpatibay sa pananampalataya ni Timoteo? Dito sa ikalawang Timoteo, sa 3, talatang 10, ganito ang sinasabi. Ngunit, sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig at pagtitiis. Si Apostol Pablo ang nagsasalita nito kay Timoteo. Sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Tandaan natin si Apostol Pablo ay sugo ng Diyos. Napakatibay ng kanyang pananampalataya. Nung tawagin siya ng Panginoong Kristo, samantalang siya'y papunta sa Damasco para usigin ang mga Kristiyano, biglang nagbago ang isip ni Apostol Pablo. Sa halip na usigin niya ang mga Kristiyano, ay ipinagmalasakit niya. Pinangaralan niya. Pinayuhan niya. Isinakripisyo niya ang maraming bagay. Ang edukasyon, kayamanan, kapangyarihan, otoridad, para ipagmalasakit ang iglesia. Alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Ibang-iba si Timoteo kesa mga kabataang ministro ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalo na yung tinatawag na STF. Bakit namin sinabi yun? Sapagkat si Timoteo, ayon sa description ni Apostol Pablo, sinunod yung ugali niya, yung pananampalataya niya, yung pagmamalasakit, yung pag-ibig, yung pagtitiis. Samantalang ang maraming batang ministro ngayon, yung sarili ang iniintindi. Hindi ang iglesia. Kaya, tayo na natuto sa pangangaral ng sugo, mga mahal na kapatid, tularan natin yung mga naunang namahala sa atin. Ano pa ang katunayang ipinagmamalaki ni Apostol Pablo
ang matibay at tunay na pananampalataya ni Timoteo. Basahin natin ang nakasulat dito sa Filipos sa 2:19 hanggang 22, ganito ang sinasabi. Datapot inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagsubok sa kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng ebanghelyo. Bagaman bata pa si Timoteo na maging ebanghelista sa ilalim ng patnubay ni Apostol Pablo, ngunit siya'y lubos na pinagtiwalaan ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat ang deskripsyon ni Apostol Pablo, katulad niya si Timoteo ng pag-iisip, tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng iglesia. Kaya ang hinahanap ng Diyos sa mga ministro, yung mapagmalasakit. Tunay na nagmamahal sa iglesia. Hindi yung ang sarili ang binibigyang kasiyahan. Ganyan ang nangyari sa iba ng mga ministro sa iglesia, bata man o matanda mang ministro. Dahil sa naging sakim, dahil sa tiwali, nasira, hindi lang ang kanilang pananampalataya, pati iglesia, nadamay. At ito nga ang kasalukuyang kalagayan ng iglesia. Salamat na lang sa Diyos. Tayo na natuto sa pangunguna ng kapatid na Eranio Manalo, maaaring yung iba sa atin ay inabot pa ang kapatid na Felix Manalo, nananatili tayo sa matatag na paninindigan sa mga aral ng Panginoon Diyos. Kaya ano ang inaasahan sa atin ng Diyos sa harap ng maraming suliranin at pagsubok? Lalo na nga at napakasipag ng diablo para mandaya sa mga kapatid at ginagamit pang kasangkapan ang kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Ito ang bilin ng mga apostol. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Ano po ang dapat natin gawin upang ang ating pananampalataya hindi masira ni Satanas at ng kanyang mga kinakasangkapan? Ipakipagbaka natin ng mabuting pakikipagbaka ang ating pananampalataya. Anong katumbas nung ipakipagbaka? Ipakipaglaban. Meron ba tayong kalaban? Meron. Ang diablo at ang mga kinakasangkapan niya. Mga kapatid, napatunayan na po natin sa maraming panahong nakalipas ang ating matibay at tunay na pananampalataya sa harap ng maraming pagsubok at mga sakripisyo. Hindi ngayon ang panahon para mag-alinlangan o humina ang ating pananampalataya, sapagkat higit na malapit na ngayon ang katapusan ng ating pakikipagbaka. Pero sapat bang makipagbaka o makipaglaban? Hindi. Ang sabi, mabuting pakikipagbaka. Pag ginawa natin yan, mananangan tayo sa buhay na walang hanggan, na siyang dahilan kung bakit tayo tinawag. Ngunit hindi natin magagawa itong mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon Diyos. Ang Diyos naman ay laging nakahandang tumulong. Ang katunayan, ito tayo. Ito tayo. Hindi man natin isa-isahin kung anong pinagdaanan natin, lalo na ngayon, sa kasalukuyang pagsubok sa iglesia. Pero matatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi nagbabago yung ating pananalig. May salita nga ang ka-RD, hindi na makakatkat sa isip, sa puso.
ng mga tapat na iglesia ni Kristo ang mga aral ng Diyos. Ang nawala lang ang sugo, ang nawala lang ang KRD. Pero yung aral, namamalagi yun sa mga tapat na iglesia ni Kristo. Yung iba, kinalimutan na sugo. Ang KRD pilit na nililim. Pero tayo, hindi natin sila makakalimutan. Kinasangkapan sila ng Diyos para mataglay natin ang tunay na pananampalataya na maghahatid sa atin sa ating kaligtasan. Kaya tayo, Iglesia ni Kristo ngayon, dahil sa pananampalatayang biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng mga aral na itinuro ng sugo na buong giting na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo, matatag ang ating pananampalataya. Mga kapatid, isagad natin hanggang sa ating kamatayan o sa araw ng paghukom ang pananampalatayang tinaglay natin sa Iglesia ni Kristo. Bago tayo manalangin, inaanyayahan namin kayo na umawit ng ating awit ng kahalalan. Tumayo kayo mga kapatid. Mahabaging Diyos, nagagalak po ang aming mga puso sapagkat taglay pa namin ang tunay naming pananampalataya na ibiniyaya mo sa amin nang tawagin mo kami sa iyong iglesia. Ama, totoo ang aming inawi. Magtatapat kami sa iyo. Susunod kami sa iyo at sa iyong anak hanggang sa aming kamatayan. Panginoon, salamat sa linaw ng pag-iisip na pinamamalagi mo sa amin. Salamat sa tunay naming pananampalataya. Pumanaw man ang sugo at ang naunang namahala. Binatbat man ang iglesia ngayon ng maraming pagsubok. Namamalaging matatag, tapat, tunay ang aming pananampalataya. Kilala mo kaming lahat na nagkakatipon ngayon. Hindi man kami nagkikita-kita, maaring hindi magkakilala ang lahat. Subalit pinag-isa mo ang aming puso't isipan para manindigan sa pagsunod sa iyong mga kautusan sa harap ng mga pagsubok at mga suliraning nararanasan namin. Ama, pinakahahangad namin pagdating ng araw ng kaligtasan, magkasama-sama kaming lahat, magtamo kami ng walang hanggang buhay na ipinangako mo po sa amin. Hindi namin kayang mag-isa, may mga kahinaan kami, may hangganan ng aming kakayahan. Mga tao kaming nahihirapan, nasasaktan, napapagod. Kaya ang hiling namin sa iyo, kung ano man ang ipahintulon mo pang pagsubok na maranasan namin, alalayan mo lang kaming palagi. Huwag mo po kaming iiwan, huwag mo po kaming bibitawan kahit saglit. Magpapatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, malapit ka nang bumalik. Lahat ng palatanda ang babalik ay naganap na. Ang mismong pagparito mo na lang ang aming hinihintay. Ang hiling namin sa iyo, Panginoon, huwag mong kalilimutan ang mga pinuhunan na namin, ang mga pagsasakit at pagtitiis na ginawa na namin alang-alang sa iglesia at sa mga tungkuling ipinagkaloob niyo ng Ama sa amin. Panginoon, maaari po ba bago kami maghiwa-hiwalay, dumuon ka sa kinaroroonan ng mga lingkod mong sumasamba. Kaplusin mo ang aming puso. Lunasan mo ang lahat naming bagabag. Aliwin mo kami. Patatagin mo pa ang aming pananampalataya. Lagi mong palakasin ang aming pag-asa sa magagawa mo at magagawa ng Ama. Panginoon, pagpalain mo
ang kani-kanyang sambahayan. Maawa ka sa mga anak namin. Huwag silang matangay ng kasamaan ng mundo. Huwag mahikayat ng mga maling aral. Gamitin mo pong kasangkapan ng mga magulang para magpakita ng mabuting halimbawa sa katatagan ng pananampalataya at paglilingkod sa iyo at sa Ama. Ama namin Diyos, sa lilipas na taon, maraming mabubuting bagay na ginawa ka sa amin. Pinagpasalamat namin yon sa iyo nung nakaraan. Subalit hindi kami nagsasawang magpasalamat pa sa lahat ng mga kabutihang ginawa mo. Tinatanaw namin ang hinaharap, Panginoon, ang pangunahing inaasahan namin ang pagsasaayos mo sa iglesia. Na ang iglesia ay mabalik na sa dating banal, maayos, maluwalhating kalagayan na nagbibigay kapurihan sa iyo. Ama, tumitiwala kaming dininig mo po kami, pinatawad na lubos ang mga kasalanan at pagkukulang namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.